the holy name of Yeshua. We thank you so much, Almighty, that this is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it. Almighty, we praise and worship you this morning and for the rest of our life. We acknowledge, Almighty, that without your Son, Yeshua, without His blood, we are nothing. And we just glorify you, Almighty, for your grace, imong gugma kanamo tanan. Salamat kay Almighty tungod sa imong grasya gatindog mi karon. Tungod sa imong grasya gaginhawa mi karon. And tungod sa imong grasya, Almighty, apaw-apaw ang mong mga panalangin sa mong kinabuhi. Lord, Almighty, we just thank you so much for everything. And Almighty, as we listen to your word this morning, may just open our ears, our mind, and our hearts. Holy Spirit, I ask you to fill our hearts this very morning. Holy Spirit, fill our mind and recharge us with your anointing, Almighty. To your Son, Yeshua, to the blood of Yeshua of Nazareth, we thank you so much for everything. This we ask in Yeshua's name, we pray. Amen. And ito palakpakan sa Almighty. Almighty is good. All the time. And all the time. Pasensya na ako design sa kung manglingkod ta sa presence of Almighty. Na-design ako ang ears. Si Chloe ni Dulce, what happened? Ayan siya. So, ako din pasalamatan mo ang inyong mga pag-ampo. Salamat kaayo kay humana jud ang tawag niyang operation itong palakpakan sa Almighty. Salamat kay sa inyong mga prayers, mga igala, sa inyong help, sa inyong pag-ampo gyud. But actually, kanang akong ina-save ang time kay daghan mag-share this morning. So, next, akong i-reserve ako ang ear testimony next time. So, nalang ko'y gusto i-share mga igala no na very, very important for everyone, including me. No, kay Mogid ni ang tawagin mo ni ang message ni Almighty niya akong gusto i-share sa tanan. Madunggan naman ko ninyo, no? Okay, okay. Alright. Okay. So, mga higala, tawag ani, most sa to kabalo man jud ko na most sa to adiri, natay own, nagabasa ta sa to ang Bible, kita ta every Saturday, napod tayo mga prayer. Daghan busy kumbaga to ang life, which is good. No? Ang uban, very active, natay media, natay music team, no, tung palakpakan na no, mga I'm sure na pod may mga outreaches inyo no na mga inyong own na mga initiative which is maka-grow sa kingdom ni Almighty. Pero kung i-share karon ng higala no, ang kanyang personal na testimony, na gusto na ko i-share kay dili basig na I'm sure na naapoy iingon si Almighty kay katubang ako nagdako man gyud ko no na sila mami ug si daddy nangalagad, no? So, of course, di man pasabot na nangalagad sila, perfect na ko, di ba? Kay dili man na yung anak, kanya-kanya man tagkaluwasan. Pero kung gusto yung share mga higala is, sa una, actually, bago ragyod, mga last year even, feeling na ko, pag naana si Yeshua sa tong heart, okay na ba? Gagat siya like, okay na. Okay na ko. Importante kay malangit ko. Margana ba? Di ba? Unya, makalimtan na to mga higala na naapay, of course, given naman gid na salamat sa iyahang kaluwasan kita makaduol na sa kingdom balik ni Almighty. But personally mga igala, binako enough na. And that's the reason why usahay pag mo talk about kanang Revelations, kaya the book of Revelation ba? Halos tanan magud sa Revelation, di man halos tanan, pero napay mga scripture sa Revelation or even sa mga prophecy na wala pa nahitabo ba. Before, dili kay ko ganahan mo story about prophecy or revelation or kanang mga wala pa nahitabo. Kay para sa ko, di ko ganahan na ma-stress. Diba? Ngano ma-stress man ko sa mga butang, dili pag kakasabot. Good na, for me, enough na ang grace ni Yeshua. Which is tinuod man. No? Kay tungod man sa iyahang dugo, kita naluwas. Pero mga igala, na-realize na ko na isa din sa tactic ni Satan, ginagamit niya sa mga Kristohanon na enough na si Yeshua na dili na tamutuon sa iyang pulong.
And nagilty ko na mga igala kay sometimes kanang babaw na lang kaayo ato ang ano ba, ang ato ang pagtuon. Ako guilty jud ko ana gyud. Pila ka years feeling nako okay na, kasabot nako. Nya blinded kay ko, nadaghan pagi kay ko, na humble ko ba sa truth. Nadaghan pa day dapat ko mahibalan. No, kanang as personal ba na sa iyang relationship. Kung tan-aw na to mga igala ha sa Joshua 1:8. Sa na to sabay ang Joshua 1:8. Joshua 1:8. And, of course, part, mga igala ko, nalipay po ko kay the reason why po no na daghan kong time mag-study, kay syempre, ikaw daw, wala kay buhaton, di pagi ko pwede mo dagan, di makastudy juga. So, na mga butang may igala na itugot yun ni Almighty, no? Dili naman ka na ang reason, pero isa sa mga reason na happy lang ko. Okay, ingon this book of the Torah, okay, remember may igala, Joshua, wala pa yung New Testament. Wala pa si Yeshua ni na time. Okay? So, ingon siya, this book of the Torah should not depart from your mouth. You are to meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. So, kani mga igalang Torah, mo ni siyang katong the 5 first books, God, Genesis, Exodus, Leviticus. So, mo ni mga 5 books, mga igala na basically, wala pa yun ang New Testament. So, ingon siya, for then you will make your ways prosperous, and then you will be successful. Men, meaning may galab, humble kay ko, kay feeling na ko, kabalo na ko sa tanan, kay syempre, ang tubag si Yeshua, mangyod, mumagilain, mumagid ng kamatuoran pud. Pero, blind kita mga igala na maski magani si Yeshua, kung mo kabantay na nagsugod si Yeshua siyang ministry, dili batanon siya, nag-start na siya, pero nag-full blast good siya, dito na sa panahon na 30s siya, 40s actually. And kung tanaw na itong mga igala, sa edad na yung anak, kabalo ba mo na si Yeshua, niagi good siya og pagtuon. Iyahagid ng gistudyhan ang iya, nagto siya Jewish school, active siya sa temple, meaning may gala, iyahag yung gitunan ang Torah. Ang katong 5 first books ba? So, meaning may gala, of course, kanino, it's nothing to do with our salvation naman yun. Pero kung gusto gid nato ilaylahon si Almighty, kailangan kita mo tuon siyang pulong. Amen? I mean, like, legit yun na mutuon yun. Dili lang lang basa-basa. Kaya tunan yun ba? Okay? So, kung tan-awon na to pod sa Genesis 14:16. Hindi ako nibasahon kay kadali ta sa time no kay mga speakers this morning. Mga igala, kung mo kabantayan ang mubasa kag Genesis, ako ni try mangiguan na mubasa og Old Testament kay for me lahi pud ako The reason why nibasa ko kay gusto ko ma-complete og basa tanang Bible. Ana ba kanang gusto lang nako mabasa kay hilig mangug ko mo read. Nya nagilty ko na akong gina-read dili makahimay ang Almighty baso na ko sige basahon na lang nako para makaingon ko na humanan nako ang Bible ngana good. Pero kung may gala kung basahon na to ang Bible, kabantay mo anak kang Noah, kung tanawon nimo kang Noah, Genesis 14:16, grabe kaayo iyahang measurements sa to pagbuhat og ark. Kamo kabantay na gusto ko kani ang inyohang buhat ganin yung gamiton na kanang kahoy ingani ang measurement. And maski pagkatong nagbuhat si King Solomon sa temple, ing-ana gihapon, gusto ko ing-ani, gusto ko ing-ana. And kung basahon na to sa Revelations, the same thing. Grabe ka-specific ang iyang mga numbers. Sa una, may ko, bahala na ang grace ni Yeshua, bahala na din ako ganahan mo understand. Pero kabalo mo mga igala, na-realize ako, bagora pag yun, nakampol kay ko ba, na kung si Almighty gani, grabe kayo siya ka-specific siyang instructions. Meaning, nagyod na ipasabot. And, dili ta makasabot kung wala tay heart na willing mo sabot. Nakuha ninyo akong point. Kay kato na time, pila na ko ka years, 30 years, wala man jud ko'y heart, muingon jud ko. Kay para sa kuha, importante ang present. Tinod, di ba? Mo magyud. Importante ang present, kung unsa ko karon o ang future. Hindi na kay ko ganahan, mangukay, maabasa na ako na. Pero na-realize ako may gala na, dili na to ma-appreciate ang gibuhat ni Yeshua. Ang dili ta kasabot sa past. And mo to may gana kaingon ko bitaw no. Grabe di ay ka specific si Almighty sa tanan na kung
grabe man di siya ka-specific. Kung gusto na to siya ilaylahon, nga no, dili man ta mutuon. Nga no, di man ta mangutan na Almighty. Unsa mong pasabot, ani? Nagkukuha niya akong pasabot, mga igala, na, no? Si Holy Spirit, agad bahala. Ingon siya, mga igala, sa Psalms 119, verse 105. Psalms 119, verse 105. Ingon siya diri. Ingon siya. Sana ko diri sa ko ang version. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Remember, Psalms ni. Wala pa ang New Testament. Wala pa ang Holy Spirit. Wala pa si Yeshua. Ang pulong gyud mga igala ni Almighty ang naghatag direksyon sa mga panahon na nangalagad kang Almighty. Amen? Bulahan lang tagid karon kay ma-enjoy na to ang Holy Spirit. Pagkabalo mo, na-realize na ko, di ba, abi na to sa una, tinuod man. Karon mas easier na lang sa tuwa mo access sa Holy Spirit. Pagkabalo mo, klaro kay sa Bible, mga igala, katugoy magagasik saya ha? Katong mga tuon gyud sa iyang pulong. Promise man na niya, if you seek me, you will find me. Wala man na gisulat sa New Testament. Gisulat na sa Old Testament. Pero dili man tanan tao gasik. Mo nang dili tanan makakita niya. Mora nang kaapan. Okay? So ingon siya, your word is a lamp to my feet and a light to my path. So may amazing kayo na si Almighty, ang pulong gyud ni Almighty. Okay? Ang word niya, meaning apil ang Old Testament ug ang New, ang atong light suga sa tuang dalan. Okay? Sa una, literal kinako na nang ginathink na light to my path, okay, hatagang guidance. Pero dili magalaw, imo ang sabton ba? Imo ang i-meditate good. Unsa may pasabot sa light to my path? Ingana ba? So dapat instead na mo read the Bible na superstitious lang or kanang igora basahon, dapat i-ask tong Holy Spirit, Almighty, unsa may mohang message for me today. 2 Corinthians 4, 3-4. Saan niyo mga amazing kayo ni. 2 Corinthians chapter 4, 3-2. Okay. And even if our good news is veiled, pwede ta kasi kanina lang. And even if our good news is veiled, it is veiled to those who are perishing. Pwede ta New English Version. Para masabot good, like ang English gigamit kay pinaka simple na translation. Dili NIV, New English. Kanina lang. And nakita ninyo na version. Sawan ako ha. Sa akong version. The God of this world has, and even if our good news is veiled, it is veiled to those who are perishing. Next verse. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelieving so they might not see the light of the good news of the glory of Yeshua, who is the image of Almighty. So mga igala, sa mga taong kita believers magita, no? Believer magita. Imagine na lang daw ang dili believer. Na wala yun sila kasabot sa truth. Okay? Next verse. Isaiah 6:9 verse 10. Isaiah chapter 6 verse 9 to 10. Ingon siya. Then he said, go tell the people, hear without understanding and see without perceiving. Verse 10. Make the heart of this people fat, their ears heavy, and their eyes, pati NIV na version. Make the heart, balik ta sa 9. He said, go and tell this people, be ever hearing but never understanding. So daw, mga tao na sigig paminaw, pero wala kasabot. O sayang, anak biyata. Sige, amen. Amen. No, sige tag-agree, kay kabalo tag-kamaturan, sige tag-paminaw, pero wala na to ginasabot. Ako guilty ko na. Okay? Understanding, seeing, kakita, but not perceiving. Makakita, pero dili ginasabot. Okay? Verse 10,
Make the heart of these people callous, make their ears dull, and close their eyes. Otherwise, they might see with their eyes, hear with their ears, understand with their hearts, and turn and be healed. Mga higala, kung makasabot daw ta sa kamatuoran ni Almighty, kita maayo. Ito palakpakan. In short, mga higala, daghan gyud day times na nagapaminaw ta na wala ta kasabot, kakita ta pero wala gyud ta kasabot. And naay times, may gala, I'm sure, nabot sa times sa atong kinabuhi na kalos na ta, mga naganing manhid. Hindi ta kasabot. Na dili rabi ani mo apply sa mga unbeliever. Okay, ang mas ginaatake ani ang mga believer actually. Kay wala naman, gasalig naman ta na giluwasan ni Yeshua niya, wala na, magsalig na. Hindi na ta dayon mag-study sa iyang pulong. Romans 1:21 to 22. Awa ha, no, ito niya, halfway there ako mga very important kay mga ano yung kamami kailangan ako ni share kay dili ko muundang og share ani hantod okay. Romans 1:21 to 20. Okay. For although they knew Almighty, they neither glorified Him as Almighty nor gave thanks to Him, but thinking became fertile and their foolish hearts were darkened. Next verse. Although they claimed to be wise, they became fools. Sabon ako ha, balik ta sa verse 21. For although they knew Almighty, okay, kitang tanan, ilawit ta ni Almighty. Okay? So for although they knew Almighty, they neither glorified Him as Almighty nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish hearts were darkened. So, in short, may gala, possible ni may tabo sa tua. Nakailata kang Almighty, okay? Nakailata kang Almighty, pero mausay, makalimot na ta, napasalamatan siya, og ma-hearten ato ang hearts. Darken. Imagine na itom ang heart. Imagine na ninyo, darken. Next verse, 22. Although they claim to be wise, they became fools. Okay? Next verse. Before ta sa next verse, mga gala, dito na ko na-realize, kabantay mo anang si Yeshua parables ang iyahang ginaingon. Naka-remember mo natay speaker atong last time, katong taas ko kaayo good na pila to ka hours, pero kuyaw kay ng mga pulong kay kanang ano ba, kanang maka-steer sa itong mga utok. Remember mo to ni Brother Joseph? Remember mo to ni share siya? Kabalo mo ito mayala, pagkadungog na ko ato, na-trigger yun ako ang utok. Ako na, wait lang, B. Napod siya point mo tong, di ba, ang iyang message is, ayaw mo paminaw lang sa kuha. Dapat mag-study mo. Diba? So, na-challenge ko, may gala na ko, bitaw no, mag-ako daw ning tunan. Yan, na-realize ako, may gala. Naman ko ginatanaw ba na, nako'y ginatanaw na medical na, nako'y nakita di ay, na medical clip ba? Ningon siya, kaiyaha manggod, hilig siya mag-metaphor. Ano mangguto siya? Doktor, na daghan residente. Kailan mo ka ng mga, di ba, naay ka ng senior doctor. Ang mga senior doctor, may gala, nana sila yung mga junior na doktor, work under sa ilaha. Okay? So, senior siya na doktor, mga gala, sa movie, na daghan siya junior. Yang ginagamit is metaphor. Yan, metaphor ka ng, kanang dili straight to the point ba? Di na lang good idiretso. Metaphor kay gusto siya maghuna-huna ang tawag ani, ang tao, ang iyahang mga junior. So metaphor. So ingon siya, na ano ko, hindi ko makalimot. Ingon siya, metaphors are used, ingon siya, to hide the truth. Because, ano siya, kay tungod daw, dili tanan makasabot sa kamatuoran o dili tanan kamatuoran para sa tanan. So nakaingon ko, naka-remember dayon ko atong message dayon ni Brother Joseph about parables. Na si Yeshua sa unang panahon, grabe ang paggamit sa parable. Ilan tawo mayala kani ingon siya. Matthew 13 verse 10 to 11. Maminawa. Matthew 13 verse 10 to 11. Awa ha. 13:10 ingon siya. The disciples came to him and asked, "Why do you speak in the people in parables?" Next verse.
He replied, paminaw, amazing kini. He replied, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Paminawa ko din nyo, the secrets of kingdom, meaning mga higala, dapat undangon na nato, basahon ang New Testament na as is lang. Dapat mangayag yun ta sa Holy Spirit every time ta mo basa. Na Almighty, unsa may mo ang buot na pasabot ani. Amen? Kaya unsay difference nato sa mga nakadungog ug sa mga nituon. Okay? Next verse, verse 12. Ade, joke. Sabon ako ha. Next, ingon na siya, whoever has will be given more. Next verse, Mark 4:11 to 12. Paminaw mo. Daliw na ko ni kay apit akong time. Mark 4:11 to 12. He told them the secret of the kingdom of Almighty. Ano mo say secret? Kitang tanan naman yung secret. Ano mo say secret? Meaning, walay lain nakabalo or kung namay nakabalo, gamay lang. Okay? Oh? He told them the secret of the kingdom of Almighty has been given to you, but to those on the outside, everything is in parable. Verse 12. So that they may ever seeing, para daw makakita sila, but never perceiving, and ever hearing, but never understanding, otherwise they might turn and be forgiven. Asa man ni na same verse, unsa may gigamit ni Almighty, gibasa na to ginina, the book of, unsa tong ibasa ginina? Isaiah. To palakpakan ni Almighty, amazing kayo, no? Meaning, mga igalang, gigamit ni Yeshua, based gapon sa word. Kaya remember biya ha, si Yeshua biya ang tubag sa prophecy. Munang mga igala, imagine, munang gabalo mo, kita mo ang Chosen na series. Gwapo po kina na series. Balbo nga no, gwapo kailang pagsulat. Imagine na good, hanaw ba nila na si Yeshua na? Umagin sila kabalo. Bubitaw si Satanas, si Satan, nagwapon siya, di po siya sure. Kung mo na ba na ang Messiah, wala yun sila kabalo. Kinsa raman nakabalo, be? Ang katong nituon sa pulong. Amen? Meaning, mga igala, kung tuna na tong kamatuoran ni Almighty, kung di ta magtamad-tamad or magpailad, no, na kanang mutuon ta, makabalog ta sa kamatuoran. Mubitaw ingon siya, meditate the word day and night. Nga ang amazing pagid mga igala, walang next time na ko i-share. Kung makabaluta sa kamatuoran, di na ta mabuta. Amen? Munang pinaka-importante ka na ganing feeling ni mo na luwi kita, feeling ni mo tanaw pag ka sa social media, samot, hing ani. Uy, factor, how ako appreciate man ako ang technology, kay maka-share man kita, no? Na mas easy ang pag-share. Kung unsa siya ka-convenient, gamiton para kang Almighty, ing-ana po siya ka-convenient, ginagamit ni Satanas. Gets niyo? So, same lang. Actually, mas more pag ganyan si Satanas. Mo bitaw ng importante kay mga igala na kabaluta sa kamatuuran para dili ta maila, dili ta ma-distort ang kamatuuran. And sa una mga igala, abi na ko kamatuuran si Yeshua lang. Yes, of course, given naman yun na. Pero mga igala, klaro kay instruction ni Yeshua na if we are, basahon ako niya, na kung kita daw, amigo niya, we will do His commandments. Klaro kay na mga igala. Meaning, masking si Yeshua, ginaremind ta na mutuon sa pulong sa unang panahon. Balik ta kang Yeshua, nga ano man di, mo kabantay, atong rabbi ba to? Katong, dasa nato'y tao na sikreto siya, rabbi lagi, tagagabi siya mo meet kang Yeshua. Remember mo ato? Na gilan siya na tagagabi siya, kaya di siya ganahan, gawapo mong magka-portray atong series ba na Chosen. Gi-portray yun nila may gala na tagagabi, gatago siya o meet kang Yeshua. Kaya di siya ganahan, makitaan siya sa uban. Pero wa mo katingala nga nung, namanggiga po na sa Bible, ang story niya, wa mo katingala nga nung gusto siya mag-meet kang Yeshua. Kay, unsa man, nabasa niya sa Torah
ang ginabuhat ni Yeshua. Men? Nagkats yung pasabot? Meaning, wait lang. Tuma lagi kay ni. Kadali lang. Wait lang. Pero mga igala, ang dili gatoon sa pulong, di gid kasabot. Diba? Kaya, so, may lang pagkasabot na once na ni toon. So, lang pagkabalo mo, nang daghan yun ni Mark sa panahon ni Yeshua. Kaya wala lang kabalo sa truth. Pero katoon, sige pa, sa kadali lang. So, sa pasabot ani mga igala. Kung imagine na, ako, wala pa mangigo there, pero imagine na, kung kitang tanan, maning kamot mo tuon sa pulong ni Almighty, kung naay mga mahitabo, di na ta matingala. Di na ta matingala nga daghan cases sa ingani na sakit. Di ta matingala nga naay anong ingani, kay tanan na sa Biblia. Kung atong tunan. Wa kung challenge atong tanan, including me, atong yung tunan, kung may tagtuon, study ba? Kabalo mo, sa tinod lang, na-appreciate na ko ng knowing oneself. Kabalo mo, nagdako ko anak mga igala. Nagdako, baby, pag yung kuhantod karon mo yung mga nabalik-balik ni mami. Di pa, munang anak ko na, naagi di ay point ang sige balik-balikon. Kaya usahay, maingog, sa muka, no, balik na po. Pero usahay di ay, si abi na itong balik-balik, pero kita kasabot. No, makasabot lang ta na, mo di ay ni. Una may igala, di po kumundang hani, hantod. Dili ta ma-encourage tanan na mutuon gyud. May tag-study, dili lang basa, tunan gyud. Unya mga igala, amazing na pagid kaayo kay nay technology, daghan na mga AI na pwede nimo gamiton na mo assist sa pagtuon. Sa una wala biya na. Sa una kung mangita ka og Bible, magto pagkag concordance. Basahon pa na nimo, imuha pa ng i-trace. Karon again, kung unsa ginagamit ni Almighty ang ay pwede gamiton sa iyaha, ingana pod ang ginagamit ni Satan. But anyway, last. Hapit ang maman. Ayun na yun siya. Now, mga igala, para po ng, basahon ako niya, para sa secular wisdom, pasabot na secular wisdom, sa mga metaphor, or kanaganing mga Greek, mga philosophers, awa ha. Plato's allegory of the cave is a metaphor, okay? George Orwell, muna yung mga sikat na ginatunan sa mga school. Okay? Many philosophers and scientists use allegory or code to express the truth. Ang mga tao daw sa una, nagagamit og metaphor or kanang mga blind item, okay, to express the truth because direct speech would met with punishment or censorship. Meaning, di sila ganahan ba na mabalaan sa tanan ang kamatuuran? Katulang sa mga kung sa ilaha pa, katulang daw sa mga bright na makasabot. Okay? Why? Because truth, especially spiritual or moral truth, is often too confronting for unprepared hearts. So daw, ginagamit daw mga igala, okay, ang metaphor or parable, dili parable, metaphor sa una, kay dili kaya sa mga kasing-kasing na dili ready. Mo bitaw mga igala, ingon siya, seek me and you will find me. Okay? Meaning mga igala, makakita lang ta o kita mismo ang musik. Kung dili ta musik, huwag ito'y makitaan. Pamina ma, John 16 verse 12. Well, John 16 verse 12. I have much more to say. Paminaw, Yeshua, ningon na ni. I have much more to say to you, more than you can now bear. Imagine. Ang storya siya ni sa disciples, dikhan pag ikaw gusto ingon sa inyo ha, or dili na ninyo kaya. Meaning may gala, daghan pa di ay sekreto sa Biblia na patakabalo. Men, amazing kayo. No, mo to, nakaingon ko na bitaw, no? Ingon bitaw, di ba? Ingon siya, so na to. Next. John 14:15. John 14:15. Okay? Ingon sa John 14:15. John 14:15. John 14:15. If you love me, you will obey what I command. Amen? Itong palakpakan. Itzita na nag-love kang Yeshua here. Okay? So, obey ta sa iyang command. Okay? John 15:10. Ingon siya diri sa John 15:10. If you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have obeyed my Father's commands and remain in... Mga igalap, minawan ninyong second. Ingon siya,
just as I have obeyed my Father's command. Meaning, asa man na siya gikan og Father's command be. Ingna daw ko ninyo. Asa man niyo makita ang command ni Father? Ha? Muna itong intro ginina, asa na to makita ang commandments ni Father? Sa asa? Sa? Sorry kay bungol-bungol ba ako kadali ron. Kailangan yung kusgoy. Sa Torah. Amen? Muna mga igala, muna ang utsa akong point. Daghan kay mga Kristohano noon gayon na Old Testament na. Di na ito na-studyhan. Kay importante karon kay ang grasya. Importante karon si Yeshua. Yes, mo agree ko na ang pinaka-importante is atong kaluwasan kang Yeshua. Pero dili buot pasabot na dili na ta motuon sa iyang commandment. Because, kung gusto kita mo level up sa iyahang knowledge, kung gusto ta mas makaila kang Almighty, na mas ma-in love kang Almighty, kailangan yun ta mutuon sa Torah. Man, nagets ko ninyo? Na dili na siya tungod para malangit. Pero more on para mas makailata sa tuang gamhanan na Almighty. Amen? Ito palakpakan kalamian, makitaan mo sa Almighty. Ikaw yun siya, if you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's command and remain in His love. Mga igala, wala gyud ningon si Yeshua. Mo bitaw ingon siya, di ba? I have come not to abolish the law. Ingon man siya na. Naniadto siya dili na nimo buhaton ng law. Kay sa una lahi po na siya na topic, pero wala tay time mga igala. So John 2:3-4. Wala. 1 John chapter 2, 3-4. 1 John chapter 2, verse 3-4. Who know that we have come to know Him if we obey His commands. So daw, okay, next, verse 4. The man who says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. Klaro kay mga igala. Kung kinsa daw gaingon, sa to? Whoever, the man who says, I know Him. Yang ingana biya taming, nagkailan ka ni Almighty, yes. Pero kung dili daw na to ginabuhat niyang commandments is a liar. So, dili ta ganahan, mahimong liar, mga igala. Revelations 14 verse 12. Liyon na ako ni, nalang quit. Less than 10 minutes. Revelations 14 verse 12. This calls for patient endurance on the part of the saints who obey Almighty's commandments and remain faithful to Yeshua. Mga igala mo kabantay? O siya ningon na Yeshua lang. Appeal niyang commandments. So, dili ta pwede mo ingon na nanabitaw ko Yeshua, importante malangit ko. Well, valid, tinuod man gyud. Pero kung gusto gyud nato ang full na experience as a believer, kailangan gyud ta mutuon sa iyang pulong. Meaning siya, Revelations 14:12. This call for patient endurance. Unsa daw? Endurance, mga alam mo sa endurance? Kung sa dagan pa, kapoy na kaayo, pero magpadayon gyapon og dagan. Kaya remember ko, ingon si Mami, ni-share si Mami na naa daw, mga kaigsuunan, nilakaw daw, gikag DGT, padulong sa, sa coastal, na ma-feel, na aya si Mami, dito daw nila ma-feel ilang tiil. Munang endurance, na kadaganing kapoy na, pero ang sakyan na, naman dito. Gagets inyo, munang feeling sa endurance. Meaning, may kada, dili yun niya siya ayahay na kinabuhi. Okay? Dili yun ayahay atong kinabuhi. Okay? But, kaya. Amen? Now, this calls for patient endurance on the part of the saints who obey Almighty's commandments and remain faithful to Yeshua. Now, mga igala, the parable of the 10 virgins. Hindi rin ako mag-end. Kaya again, wala ko time. Kaya mag-share.
the parable of the 10 virgins. To, morning i-share, remember mo ni Brother Domont, niya ako niya siyang gusto ibalik, mga igala, kay grabe kay siya ka-powerful na parable. So, kasabot na ta, mga igala, ng parable, dili na siya i-interpret as it is. Okay, nagyon na siya meaning. So, the parable of the 10 virgins, makita na to na siya sa Matthew 25. Matthew 25, chapter 25, verses 1 to 13. Dili lang kung ibasahon may gala. Pero please, take time to read. O niya, I highly recommend na kamo mismo mingon, Almighty, abli akong mataon yung pasabot ani na parable. Okay? Kikabalo mo, sa kung ingon pa last week, sa Wario ba, ingon ko na, ang lain na feeling sa tanan is ang pagmahay. Mogi na akong di ganahan i-feel sa panahon na mubalik si Yeshua or sa panahon na iyahan akong paulion, di ko ganahan magmahay. Lain na kay magmahay. Dagan ang tagimahayan sa kinabuhi. Diba, dugay kita makamove on. Saya nga, uy. Dugay pagid na, pagkaugma, may numduman ni mo, saya nga, uy. Yeah, I'm sure, daghan kay inyohang mga gipagmahayan ro na kung inyohang i-remember, magmahay na po mo. Kaya mga igala mo, ginang pinakapait na feeling for me. Muna, importante kay mga igala na mutuon kita sa pulong per di ta magmahay. Okay? So, ingon siya sa, okay, again, study na to ang Matthew 25, 1, 2, 23. But basically, mga igala, I'm sure, nakadungog na mo ani na parable, di ba? Na 10 ka na virgins, okay? Na ang lima nag-prepare, ug ang 5 wala nag-prepare. So, unang mga igala, akong pagsabot ani, same or good gapon. But for me, kato lagi, kanang, ang 5 wala Yeshua, ang 5 na Yeshua. Pero kabalo mga igala, katong na-realize na ko na di mga parables, na di mga truth behind, nalahi akong pagtanaw. Kay, kanina yung mga igala, kaning parable of the 10 virgin, gi-example ni Yeshua exactly kung unsa ang wedding sa Jewish na custom. Okay, lahi na po siya na topic. Ako na nag-share next time. But may gala, of course, kabaluta, kinsa si bridegroom? Si Yeshua. Okay? Kabaluta na si bridegroom si Yeshua. Kinsa ang 10 virgins? Ang mga believers. Take note, mga gala. Ang 10 virgin, dili ni siya 5 believers, 5 unbelievers. Dili. 10 kabuok believer. Gets inyo? Meaning, may gala, katong 10 kabuok, dili to sila 10, nag-alagad kang Yeshua, o ang 10, dili. Dili. Ang 10 mismo, mga igala, gatuo kang Yeshua. Pero nga ang 5 lang man nakasulod. Umuot mo katingala na. Unya, asa man taana sa 5. Asa man taana sa 5. Dikto ta sa nagiil na get out from here, I do not know you. Imagine makadungog ka anak kang Yeshua, sige man kog prayer, sige man kog ani. Mubiyang itubag sa mga, sawa na ka. Ewan siya, kung basaw na to, okay, quality time nga gala, pero basta baliko na nato ni. But basically, okay, the bridegroom kay si Yeshua, ang 10 virgin kay kitang mga believers. Ang 5, wala nakasulod. Ang 5 nakasulod. Unsa man ang difference sa nakasulod? Unsa man ilang gibuhat? Klaro ba, balik-balik na parable. For sure, nabasa na nyo many times. Unsa man? Ato i-run through kadali ha. 25, good, Matthew 25 verse 1. At that time, the kingdom of heaven will be like the 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. Meaning, may gala, okay, ang 10 kabuok is believers. Okay, next verse. Paspason na to. 5 of them were foolish, but 5 of them were wise. Wala siya naingon na 5 of them were believers, 5 of them were unbelievers. Klaro kayo na naay mga Kristohano na bugo, o naay Kristohano na wise. Mugi ng realidad. And it's up to us kung asa ta. At the end of the day, at the end of the day, ang nakabalura sa itong heart si Almighty. Okay? Next verse. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. Mga igala,
Okay? Ako na yung shortcut. Okay, again, watay lamp. Kung tanaw na itong mga igala, ang oil gikan sa Old Testament until now, unsa man gina-represent sa oil. Kinsa yung makatubag. Sa kinsa ang Holy Spirit. Amen? Amazing kayo, no? Meaning, my gala, the foolish ones took their lamp but did not take any oil with them. Daghan kay mga Kristohanon na dili puno sa presensya sa gamhanang Espiritu ni Almighty. Man, amazing kayo, no? Munang mga igala, guilty. Daghan kay guilty ani, masking ako. Na feeling nato, nanatay lamp. Na naman si Yeshua sa tuwa. Malangit naman ta, yes. Pero dili ta puno sa iyahang gamhanang Espiritu. Munang, pag may problema, masking Kristohanon, magka-depressed gihapon. Tinood man na, dili man na siya lie. Okay? Kung naay temptasyon, dali ra matintal. Kung naing ani, mumugit ang realidad gyud. Kay klaro man gyud na sa pulong. Dili man na sa pag-judge or what. Masking ako, makita man ako sa kong kagulingon na kung dili ko puno sa Holy Spirit, magkamali jud ko. Mo man na tong mga igala mo gyud na tong realidad. Kitang tanan, walay maayo nato, walay mas maayo. Kitang tanan, simra ta sa mata ni Almighty. Kung dili ta puno sa iyang Holy Spirit, wa gyud ta gyud. Masking ako. Walay exempted, masking si Pastor Bob, masking si Ma'am Dottie. Tanan ta diri. Muna may galingon siya, the foolish one took their lamps but did not take any oil with them. Muna mga igala, kita na maging nakabalo sa tong personal life ni Almighty, ni Yeshua. Kung feeling ni mo karon, uga ka, napay grasya. Kung wala ta sa Holy Spirit karon, napay grace. Itong palakpakan na. Okay. Next verse 4. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. Naku, ingon sa inyo mga la. Kabalo ba mo, nang oil sa panahon nila, lisod kay pangitaon. Ginapangita jud nila. Meaning, may gala, kita na nangalagad kang Yeshua, kailangan ginato siya pangitaon. Di siya magic. Na Holy Spirit, I feel dry. Unya? So, itong buhaton, may magutagod. Kay, ako guilty ko, ani. Kaya sa panahon na dili ko feeling well, spiritually, wala man ko'y ginabuhat. Instead, tanaw na lang ko, ani. Sa panahon na pikta sa itong problema, temptasyon, daghamayo kay murason ng atong kalag. Na makalimot ta na dapat musik ta sa Holy Spirit. Kaya ko gets sa'yo kung mga igala. So, ingon siya, the wise, however, took the oil in jars along with their lamps. Verse 5, the bridegroom was a long time in coming. Paminaw, klaro lang, a long time. Sa panahon na sa Israel, mga igala, like sa Jewish custom, dili makabalo ang bride kung kayo sa moabot ang bridegroom. So sa kasal, ang bride yun gahulat kung kayo sa moabot ang pangasaon, mang lalaki. Muna ilang custom. The bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. Silang tanan nakatulog, masking ang nagdalag oil. Amazing, no? Meaning, mga igala, naagib abot, hantod, ambot ang basig ka mo, anay yung na-feel ron, na feeling ninyo, wait lang, murag, wala lagi. Feeling nyo stagnant ba? Na inyong ginabuhat kay balik-balik lang, mata, trabaho, tulog, tulog. Normal gidi ay. Kay ihabi ning gi-relate sa kingdom. So meaning mga igala, katong limten ka buok na naay Holy Spirit o wala Holy Spirit, nakatulog. Gets niyo ko? Meaning, walay difference sila, silang tanan nakatulog. But, next verse. At midnight, the cry rang out, here's the bridegroom, come out to meet him. Amazing, no? Panahon na, amazing pag kay mga igala. Kay katulagi na atagin yun yung time, nga tunan ang pulong ni Almighty, amazing yun kay siya yun. Kabalo mo, dili yun siya para lang sa mga bright ang pulong, para yun siya sa tanan na musik sa kamatuuran. Promise. Ang difference lang sa ato tanan, o kinsay ni sik, o kinsay wala ni sik, kana ragid. Dili pasabot na kailangan kayong ani, kailangan ka nakaskwela ani, kailangan ning ani para makasabot, dili gyud.
Okay? Next verse. Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. Meaning, katong 10 kabuk na nakatulog, nakamata. Next verse. The foolish one said to the wise, give us some of your oil, our lamps are going out. Meaning, imagine na ragod ninyo, nangayo sila, nahatagi ko bi, remember mga gala, atong kaluwasan kanya-kanya. Muna itong i-remember. Na kanya-kanya itong kaluwasan. Si daddy, di ko niya maluwas. Di ako maluwas si daddy. Tanan ta kanya-kanya itong kaluwasan. Ano siya, tagi ko oil kay hapit na mahurot. Ako ang suga. Meaning, napadi ay, pero gamay lang. Next verse. No, they replied. There may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy for yourself. Dili, uy, paningkamo to gimuha. Next verse. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Meaning mga igala, katong 5 na foolish na believers, gusto yun sila pakaslan. Pero ulahi na ang tanan. Gets niyo? Kitaro man. Yung ingon ko dyan, kay kung wala pa sila plano unta, ano man sila magpalit? Di ba? Ano pa man sila mo go and buy if wala sila plano pakaslan? Gusto gyud sila pakaslan. Kinsa may di ganahan pakaslan ni Yeshua? Wala. The bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet and the doors was shut. Next verse. Apit na mo man. Later, others also came. Sir, sir, they said, open the door for us. Ablihim me. Next verse. But he replied, di mo niya kung ganahan, madunggan. He replied, I tell you the truth, I do not know you. Lain, no? I do not know you. Next verse. Therefore, keep watch because you do not know the day or the hour. Ang ka-amazing pag-yudaan ni mga igala, pero next topic na, nagit tayo oras. Ang kanipag yung verse na keep watch because you not know the day of the hour. Parable pag yun na. Meaning, may gala, daghan kaayo biblical evidence. Of course, huwag kita kabalog kanus okay? Huwag kita kabalog time or ano. Pero may gala, as believers, dapat ta makabalo o makita na to based on sa prophecy sa Biblia kung hapit na bagyod ang panahon. Nagets ko ninyo? Kaya hanggang tabog last verse, hanggang kini verse way gala, ingon siya diri sa Luke. Paminaw, Luke 12:56. Hahanin yun niya. Amazing kayo. Luke 12:56. Awa ha? Luke 12:56. Ingon siya. Muna ngayon kung mga yes, takabalo kung kanus pero mga gala, daghan na kig signs. Okay? Ingon siya sa Luke 12:56. You hypocrites! You know how to interpret the appearance of the earth and the sky. Kabalo na biyata, paghapit na magabi. Uy, kung anak kong labada, babaki, kabalo mo, for pila ka, 2 weeks, siguro may dire, na-trend na gitna, pag morning, init, gabi, ulan. So, kabalo na ko. Na maulan gud sa gabi. So, may ko, baba, paliw ko kuha sa kong gilaba, pag kanang alas 5 na. Ingon po siya, ingon ni Yeshua, you hypocrites, you know how to interpret the appearance of the earth and the sky. How is it that you don't know how to interpret the present time? Gets you know? Grabe daw ta kabalo mo interpret sa muulan na, kabalo ta may nga na, pero nga dili daw ta makasabot or makabalo pag unsa ang gagitabo sa present time. Kay muning panahon mga gala na again, wala sila kabalo na si Yeshua ang Messiah. Ang nakabalo lang is katuni tuon sa pulong na moog yun ni si Yeshua. Ay moog din niya ang Messiah. In short, before we end, mga gala, if mutuon ta sa pulong ni Almighty, makabalog yun ta. Mabasa na nato ang signs. Oy, muning giingon sa Revelation, muning giingon sa Isaiah. Oy, muning na mga tao akong dapat dili istoryahon. Muning na mga tao akong dapat iwasan. Oy, muning feelings na muning makaguba sa kuha. Gagets ito may gala. But dili nato na mga igala makapture
pag wala ta Holy Spirit. So, unsaon man nato ni Mayigala, unsaon man nato para naatay Holy Spirit. Unsaon man. Psalms 1:2, His delight is in the law of the Lord, and on His law He meditates day and night. Amen? Lang ita mo to, Mayigala, di good enough na Shabbat rata magkita. 2 Timothy 3:16-17, all scriptures is Almighty's breath. Tanan daw na sa Biblia, Mayigala, ma-revelation man na, ginhawa na ni Almighty. Mga kailangan na to, o mag-spend time dito tuon sa iyahang pulong. Colossians 3:16, let the word of Yeshua dwell with you richly. Okay? Munang Mayigala, kay na-realize na ko, kauna, di kay wala kay nako na-appreciate ang Shabbat ato ang fellowship. Kay para sa kuha, every day is fellowship. Diba? Pero Mayigala, klaro kay sa 10 Commandments as, unsa may nakabutang singon sa, unsa may appeal sa 10 Commandment be? Thou shall not kill, thou shall not steal, thou shall not commit adultery. Mo nang ginaingon. Pero pag moabot na, keep the Shabbat day holy, ang ginatubag sa Kristiyanon, syempre, nagrasya naman na naman si Yeshua. Unya kato day, thou shall not kill. Dengan dili man tamingon, grasya man ni. Diba? Meaning, ginablind ta ni Satanas sa kamatuoran. Pero kana Mayigala ko nang i-reserve next topic, nga nung bulahan ta, nga nung nag-celebrate ta sa 7th day. Okay, dili kitungod 4-hour salvation, but lahi gid Mayigala mo na appreciate nako karon, mas na-appreciate nako ron na ato ni siyang gina-observe. Okay, and again, next session na. So Mayigala, dili madugay akong ginatawag atong next speaker. Ako love kay nako niya siya, and ako niya siyang times 3 sa akong edad. Akong ginatawag Mayigala, ako ang kuya, si Kuya RJ. Itong palakpakan, Mayigala. Morning. Tindog sa kay, tindog tantanan. Sige, stretching. Muna akong actually, patindog ta mo para mag-stretching. Okay? Naka-stretch na. Tanan. Ayos. So, pwede na tamang lingkod. So, may buntag sa tanan. Isa kini ka panalangin, isa kini ka blessing naana po ta dari, no? Magtuon sa pulong sa Ginoo. Ug isa ka blessing ni nga naako sa inyong atubangan kay dugay-dugay nakuha katindog sa inyong atubangan. Amen. I believe, no, kisay nakadungog na aning ginatawag na God's perfect timing. Kinsay kuan, no? Kinsay nakabasa na, no? Usually banungga na to na permino ang ginatawag na in His time, no? Unsa may pasabutan ng in His time, no? So if na mo'y Bible, basahon nato ang Ecclesiastes 3:1, okay? Sa atong tanan, brothers and sisters, God has a purpose and a plan, no? Ang Ginoo na ay plano ug kaayuhan sa matag usa kanato. Nakabutang diri to everything to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Okay? Sa Bisaya pa, adunay panahon tanang butang ug ang tagsa-tagsa kabuhat ilawom sa langit may takdang oras, no? Makita nato diri, brothers and sisters, na naagyoy plan si Yeshua sa atong tanan nga kita unsa, no? Atong i-continue, okay? Si Yeshua, brothers and sisters, dili siya malangan. Dili po siya magdali, no? Wa siya nagdali. His timing is always perfect. Kung makita na to dali, ang ato ang kinabuhi, dili ini aksidente. Okay?
Kitang tanan dili aksidente nganong naakadiha nagatubang nako. Dili pod aksidente nganong minyuan nimo imong bana. Minyuan imong asawa, dili aksidente nganong nakatambay lang karon. Dili aksidente nga naa kay trabaho nga diya ka gibutang ni Yeshua kay kana tanan naa na siya purpose. Ug makita nato diri God is in control sa atong mga lakang. Okay? Psalms 37:23 atong basahon. Psalms 37. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Unsa daw? Wala na di ay nakaplano na tanan ni Yeshua sa katong mga tao, no, nagpabilin. Nga nagasadig kaniya o nagpabilin og gusto gani pabilin diha sa Yeshua. Tanaw nato, no, diha sa Bible daghan kay mga examples. Daghan kay mga examples nga ginatawag nila nga naghulat sila sa timing sa Ginoo. Isa ka example nato diri kinsa may kaila ni Joseph. Kinsa man na si Joseph? Anak na, isa na sa mga anak ni Jacob. Okay? Unsa may nahitabo ni Joseph? Gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Pero unsay nahitabo? No? Gibaligya siya, gibutang siya sa langob, no? Kung gibasahon ninyo sa life tong ginatawag na Joseph the Dreamer. Gibutang siya dito, gibaligya siya sa katong mga kuan, no? Sa Ehipto ba to? Og unsay nahitabo siya? Sa tamang panahon nahimo siyang isa ka leader. Tinuod? Og unsay nahitabo? Leader sa Ehipto, leader sa Egypt, ug daghan siyang natabangan na tao. Amen. Sa atong panahon usahay makasyon nato si Yeshua, uy nganong ingunani man ko, nganong Lord dugay na ako nagaampo nimo, nganong hantod karon wala man pa man ko nimo gi answer. Ngano man, because dili pa right time. So in His time, He make all things beautiful. No? Sa tanang nagtanaw diha, ayaw mo pagdali. Sa tanang tao nagdali, unsay nahitabo? Palpak yun na siya. Okay? For example, dili pa nimo pagkapanahon nga magkasakyanan ka, unsay imong gibuhat, utang ka. Di ba? Dali naman kayo mangutang. Adto ka sa kuan, kanang nasa social media karon, no? Nga one hand, sa banal diha, kan mangutang ka diha, mangutang na pug ka. Sa panahon nating bayad, ay lisod na, no? Disturbo na. Muna nga, dili pa man timing. Kay kung time na siya, matingala ka, na ay provision. Okay? Na ay ika-provide, di ka kamang-kamang o pangita o bayad. Okay? So, sa time nagilabog si Joseph dito, sinetebo siya, nahimo siyang hari. Giplano ba ito niya? Wala. Wala. No? Tingala sila, sa panahon si Joseph, ginapriso kay napriso man si Joseph. Gibaligya. Okay? Pagbaligya siya, napasingin lang bagid siya. Tuwag kay diba, slave man siya. Napasingin lang bagid siya nga unsa. Nga iyahang gi-rape ang asawa, no? Sa isa iyang amo. So naitaw na priso. So napriso siya, no, dili na usahay iniingon, actually usahay ingon na biya mahitabo sa tong kinabuhi, dili na to masabtan ang plano sa Ginoo ni Yeshua sa tuwa. Ug makita nato diri, waiting is a part of God's process. Waiting. Okay, waiting. Kapoy hulat, no? Usahay, di ta kahulat ba? Ako, isa sa mga weakness ako, di ko kahulat. Actually. No, usahay, di ko ganahan maglinya. Di ko ganahan maglinya sa Mercury Drug, di ko ganahan maglinya. Usahay, ang uban diya, makuha dalag PWD, pwede kalinya. O, makuha dalag ka ng kuan, mga anak. No? Kung makita nato dari, ang pagpaabot kabahin sa plano sa Ginoo. Okay? Isaiah 40:31. Basahon nato.
Isaiah 40:31 nakabutang, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. No? Ang paghulat dili siya sayang nga panahon. Ang preparation time na para na sa atua. Tinuod? Kay kitang tanan napay gina-prepare si Yeshua para dili pa ulahi ang tanan. Nakoy nabasa na article ba? Katong sila kanang tagiya sa KFC bitaw. Dili man siya nang kuan, kapila man na siya gi put down. Kanang Kentucky Fried Chicken ba? Kapila na siya gi put down. Unsay nahitabo siya karon? Nag-prosper siya. Kay in God's time, no, example lang niya. Kitang tanan in God's time matinga na lang ka, no? Pras matingala na lang ta si JR. 'Di ba? In God's time. Sa una kami may plano naarami sa kwan. Naana siya sa fire, 'di ba? Wala ba in God's time. Tinod, then kitang tanan naigi plano si Yeshua nato. Okay? Ug makita po nato diri nga sa paghulat ginabuild ni Lord ang atong faith ug character, no? Makita ang example diri si Abraham. Unsa man nahitabo ni Abraham, no? 25 years siya nga hulat before siya gitagag anak, no? 25 years. Si David, naghulat siya og pila ka tuig before siya nahimong hari. David, no? Si Yeshua, sa may nahitabo ni Yeshua, mismo naghulat siya 30 years before nagsugod siyang ministry. Okay? Makita nato diri trusting God when you don't understand. Okay, usahay man gud pagsalig sa Ginoo maski dili nimo masabtan. No? Tabi taong salig ko ba ako sa tinuod lang kung wala tay salig ni Yeshua, failure ang tanan. Cursed is a man who's trusted a man. Tunglo tong tao nagasalig og tao. Unsay pasabot? Kana nagasalig ka sa imong kagulingon. Nagasalig ka sa imong kusog nga kaya nimo ni. Nagasalig ka hawd ka muluto. Nagasalig ka nga hawd ka sa tanan, no? Failure na. Matingala na lang ka, mahimo kang failure because cursed ka tungod ngano nagasalig ka sa imong kagulingon kusog. But unsay nakabutang sa pulong sa Ginoo? Trust in the Lord in so man. Kasi naka-memorize. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Ayay, wa mo ka-memorize na. In all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Okay? Proverbs 3:5-6 na atong basahon bi. Kay murag wa man mo naka-memorize Kablo ka, kailangan gini-memorize. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sunod, in all thy ways acknowledge Him and He will direct thy path. No, lami ano? Kaya bitong i-direct ni imong path kamo mga bata. Ayaw mo undang og tuon sa pulong sa Ginoo, no? Kami nagdako mi sa nangalagad mi sa pulong sa Ginoo. Dili malikayan nga naagi mga temptasyon, dili malikayan nga mapandol mo sa amoa tungod kay nami gibuhat nga desisyon nga dili wala sa kabubuton sa Ginoo, pero kabulukan naga-learn mi. Okay, naga-learn mi. So sa atong panahon kita remember gusto kita birahon sa yawa. The thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. Tinuod? Kung makita magud ni sa kalaban nato, kaysa man natong kalaban, si Satan or si Taning, gusto yung kanya gubaon. Okay? Kung saan man niya paguba sa imo, matingala na lang ka. Nagaduka-duka na kaliya. Di ba? Di siya gusto nga makadungog ka sa pulong sa Ginoo. Kay gusto niya gadali ka permi. No? Gusto na ka mauli. Ay na lang. Di ba? Gusto na ka mauli kay kuan. No? Mo lang relax lang kay in God's time i-prosper gid niya, i-prosper gid sa niyang tanan. Okay?
Na muna sa kung giingon usahay murag lisod sabto ng plano sa Ginoo. Pero siya nakita sa tibuok kinabuhi nato, sa tibuok picture. Okay, siya'y nakabalo sa tanan. Muna salig bisan wa di mo nakita pa ang mga tubag nga imong gipanghangyo ni Yeshua. Kay in God's time matingala mo. Kisa may nag-pray dag eroplano, gitagag eroplano. Magalanganin man siguro, no? Wala magani kay airport, di ba? Oh, isa na siya. Muna di ka tagaan niya siya. For example, Lord, tagaay kong sakyanan, di wa kay parkinganan. No, dili nimo isulod. Ginadakop ya ng way parkinganan. Di ba? Muna, ay wala pa makiparkinganan, anang Ginoo. Taga mag-Volkswagen lang sa ka. No, balakaw sa dili ka di ay. So wala pa makiparkinganan. So inahinay ba? No. Inahinay. Okay? Kung makita na ito dari, God's timing brings the best results. Okay? Ang panahon sa Ginoo mao ang pinakamaayo gyud sa tanan. Okay? Romans 8:28. Basahon nato. Romans na isuwat gini niyo ni. Kay kabalo ka sa time na down kay ko. Pasalamat gyud ni Yeshua nga nakadikit na gyud ang pulong sa Ginoo sa akong kasing-kasing. No, dili ginamoa bisag unsaon. Okay? Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that God Sabon ako And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Kinsa may mo agree sa kuha nga kitang tanan tinawag. Mo cold ba? Cold. Isa daw kamot. Kasi may tinawag dari. Ayay, gamay rin tinawag dari. Tinawag ta, no? Dili not religiously nga, tinawag ta sa simbahan. Tinawag ana. Dili na ana ang pasabot. Meaning, tinawag ka kung asa ka karon. Meaning, kung asa ka gibutang ni Yeshua, pwede ka mag-share sa iyang pulong. Mo ganit, to spread, di ba? Spread and multiply. For example, si Brad Batoy, Lodong. Asa man na siya nagatambay ron? Asa ka nagatambay ron, Brad? Sa imong balay? Sa di ba? O sa nagabuhat ka sa dentist o kuan. Through that, pwede siya makashare sa pulong ni si Yeshua. Di ba? Sa iyang client. Si JR, pwede siya mo share sa BFP. No? Maging suga sa Bureau of Fire. Tinood? Tinood, dili. Ikaw, asa mga karon, pwede ka. Okay? Kung maghulata sa tamang timing ni Lord, mas maayo ang resulta sa atong kaugulingong plano. Kaya kung kita magplano-plano, falfak kina siya. Kisa ba yung nagplano dali nga na palpak? Ako. Plano na ako sukad, palpak yun. No? Palpak yun. Kung maghulata sa timing ni Lord, mas maayo ang resulta sa atong kagulingong plano. Ang delay sa Ginoo, dili pasabot nga wala siya naglihok. Tinod? Kung gidelay gani ni Yeshua, ang imong pray, pasabot sa mani, oy, wa na gyud i love ani ba? Mo man na, no, dili gyud ko, wala gyud ko, ani. Dili na no, bakak na sa. He is preparing something better for you. Ako'y kuan, no? Actually, daghan kong testimony ani ginatawag ni In God's Time. Pero basig maabtan tag ugugma. So, gamay lang akong i-share, no, about In God's timing. Next time na lang ako ma-share na In God's timing. So, unsa ato na sabtan, dili timing nga, dili tai sa miming. Unsa ato na sabtan, pasabot, ayaw pagdali-dali, ayaw o give up,
salig sa ginatawag na in His time. Remember, mutubag ang Ginoo sa tamang panahon. Remember, God will provide. I-remember nimo nga ang Ginoo i-fulfill gyud niya ang saad para sa imuha. Unsa man yung mga saad para sa imuha? Unsa man yung mga saad sa imuha? No? Kung basahon ni mong pulong sa Ginoo, nakaingon sa 3 John 2, Beloved, I pray above all things that you may be prosper and be in health, just like your soul prosper. Unsa pa gyud giingon, by His stripes we are healed. Unsa pa man? Nagsaad pa gyud siya nga tanang hikapon nimo bless. Kisa may nakatesting diri nga tanang hikapon niya naguba. Ako, nakatesting na ko na. Pating malasa ako ba? Katesting na ko na nga tingala ko sa panahon nga nagsakay kog jeep sa una, maplat ang ligid. Katulo ka, murag na share naman ako ni sa una. Nga tingala ko, sobra ka malas na ako. Tanang akong hikapon paguba. No? Kasi matingala ka itong panahon, naka-remember ko ato nga bugunit ko kamera sa una, maputol o kalit, na maputol, ano ba? Hindi na ko isabat ni daddy, naputol di ay. Tingala ko, uli kog balay, sakay ko, gikan ko ugkuan nato. Motong time, nag-Bible school ko ato. Siya, nag-jeep mo ko usahay. Ay, Bible school ko ato. Basta, pagsakay na kog jeep, tingala ko, plat. Ana tong tao, Sir, balhin sa mong jeep, kay na plat. Sige, sige. Bali, wala lang ako, kaya basta abin ako na plat lang. Paka ikaduha na akong balhin, na plat, na pud. Hantod sa ikatulong na plat, hantod nagbakta sa lang ko. Diya sa may sa ikaupat, wala na na plat. Pasabot, kailangan nato dili i-deny or dili itago nga kitang tanan kailangan kita, no? Saan ako pagpapaanan niya? Kitang tanan mo dili self-denial, sa tawag gani atong i-accept, no? I-accept nato nga kitang tanan kailangan si Yeshua gyud. Okay? Uy, na-remember pag ako sa una, kabalo man ko mo chess, di ba? Hawad mo kabalo mo, ganahan ko mo chess. Matingala ko ang kalap bitaw mo tan-aw ko sa chessboard. Di na ko kay balo. Kuan gid kanang iwala ginatanan ba? Iwala niya kada bitaw i-humble di kaniya. Di nakakabalo tanan, di nakakabalo. Bugo lagi kita sa mat, mabugo pa kita sa mot. No, yung mura bitaw ka ng bagid makuan gid. So mag-pray ta, no? Kay igo-igo 30 minutes raman ko. No? So mag-pray ta. Ginoo, tabangin mi every time na kami manghigtabang nimo, Yeshua, na midri karon to ask favor from you. Na Lord, pasaylo mi sa mong sala, nakasala mi sa pulong sa buhat ug sa nauna. Lord, tabangin mi Lord. Lord, kung wala ka, wala gimi mahimo Ginoo. Og Lord, salamat Lord nga kami gituluan nimo unsaon paghulat sa tamang panahon. Dili mi magdali Yeshua. Dili mi magdali para dili mi mapalpak sa among kinabuhi. Salamat sa tanan, sa grasya ug sa imuhang paghigugma kanamo. I speak life, I speak blessing sa tanang naa diri. Yeshua's name. Amen. Nasabtan ni sa may nakasabot. Gigamay lang ako kay 30 minutes naman daw kay naman si Kuan napay is na may sunod nga mo share. So, reminders na to siya ha. Okay? Katanan nagtanaw diya, reminders na to siya.
1, 2. Atong palakpakan si Pastor RJ. The Almighty is good. Shabbat Shalom. Mga igala, sa nakita ninyo karong buntaga, una, si Amara, si RJ, tapos karon nagtindog ko sa inyong tubangan. Mo nang gitawag nga milagro sa Ginoo, mga igala. Amen. Isay nalipay sa Lord. Lipay ko nga mo barog kaninyo sa inyong atubangan karon kay in spite sa tanan, buhi gyud kayo si Almighty sa among kinabuhi. In spite sa kitatanan agi mangyutag mga ups and downs sa atong life, mga desisyon nato nga mga sipyat, pero di pasabot nga muhunong na taghigugma kay Almighty. Ato siyang paniunog kuan. I believe sa gi-share ni Pastor RJ nga in His time He makes all things beautiful, and ihan timing tanan. Og kabalo mo mga igala nga nung nagtindog ko sa inyong atubangan karon, pwede ra gud dili god. Actually, this is my will nga mubarog ko sa inyong atubangan. Pwede ra gud nga mulingkod lang ko sa likod. Actually, pwede ra. Pero sa tinuod lang din ako kaya, mga igala. Kabalo ba mo? Grabe yun ba? Katabi itong pila ka bulan, pila ka months nga wala akong nagparamdam sa inyo, ha? Kada gabi ko ginapadamgo sa Ginoo ba? Kada gabi yun. Realize na ko, anak ko, alangan namang magpabungol-bungol ko, kanos amang ko magpabungol-bungol. Pero I believe nga di pa gidulahi ang tanan. Ang gina-message ako ni Almighty permanente is gi-anoint ko niya sa una. Unya ana siya mga higala nga akong tawag wala gyud daw panawala. Wala gyud daw niya wala panawala akong tawag sa akong kinabuhi. So mupadayon ko. Amen. Padayon ko. I believe kita tanan, we are called, mga higala. Mupadayon ta. Magdinasigay ta. Ako, lipay gani kay ko kay actually, istorya ko ni Makmak atong niagi, si Mark, ana siya. Baliko na to ang youth service. Akong giingnan si Mark, hala Mark, ang Ginoo nagbutang na si mong kasing-kasing. Magpastor na jud ka. Amen. Ay, anong katawa man mo? Wa ko nagbinuang. Gidawat ba ni Mark? Ako nag-one-on-one mi, nagstoryahan na mi. Mark, alo ka Mark, ang Ginoo nagkuana na si mong kasing-kasing, magpastor na jud ka. Sugot ka nasa sugot ko ya. Palakpakan na to ang kinabuhi ni Mark. Kabalo ba mo nga ang pulong sa Ginoo nga nagagawas gikan diri mga higala? Wala actually, wa may perfect diri. Wala. Kung wala gyud tay ikahinambog sa tanan-tanan. Nagbarog ta diri tungod sa grasya ni Almighty. And of course, gitagaan ta niyag chance nga mo-grow, magtuon. Magtuon ta sa tuang mga kinabuhi. Ready na, Mark? Lipay ko kay karong Wednesday na atay youth fellowship dari. June 4 youth fellowship. I hope nga suportahan na to na. Amen? Grabe ko ka-excited mga gala. Di ko kasabot akong ka-excitiran ba. Tinuod lang. Lipay gani kay ko. Kay nata karon diri tanan. Amen? Actually,
di ko magwali kay wa na gyud tay oras. Ang ako alang masulti sa inyo ha mga igala is si Almighty dili mausab. Dili siya sama sa tao nga mag-usab-usab ang hunahuna. Kung na siya'y isaad, iyag yun ng ipahitabo. So, I believe, sukad ni duol ta kay Almighty, natay personal nga relationship sa iyaha, naapod siya gisaad sa tuwa personally. Amen? So I believe nga mahitabo gyud na. Mahitabo gyud na tanan. Di lang gyud ta mohunong, di ta moundang. Unya ako salamat ko kay Almighty kay akong mga anak na adiri. Si Raj, si Brianna, ug si Bibab. Timing lang karon kay wala si Bridge. Kaya sabay man to sila ni Bella. Lipay ko kay kabalo ko nga kani si Raj. Mahimo ning drummer diri. Ug si Brianna mahimong sama sa iyang auntie nga muwali diri. Ako nang gina-declare in the name of Yeshua. Amen? Katulang ilong. Actually, 12 years old pa man siguro ko ato nagsugod na kog drum sa simbahan. Actually, ang nakapatuon gyud sa kuwag drums akong mama. Iya jo kong gipugos nga mo simba sa isa ka simbahan nga nakatuon kog drums. Palakpakan na to sa Ma'am Dote be. Unya padayon na in spite sa mga bugoy-bugoy. Grabe kabuutan si Almighty gyud. Sa una college ko mao ni nag-drums gyapon ko hantod nga basta daghan kay panghitabo sa kalibutan. To make this very short, nagtuo ko nga akong mga anak, mga lagad na kay Almighty. Ako nang gituhuan. Amen? Yes, dili perfect akong pamilya. Nakadungog naman siguro mo, no? Dili perfect among family. But I believe the Almighty is perfect. O kabalo ko nga kumplituhon niya kung unsay iyang gisugdan. He is faithful to complete it. In Yeshua's name. Amen? Amen? So, ako, nako'y feeling dili ko magpastor. Muwali ko, mag-evangelize ko. Lahi mo ng pastor, God. Lisod ang pastor. Pero dili siya lisod pag itawag ka. Ayaw pag unahuna nga kabalo na ka muwali, pastor na ka. Ayaw jud pagpapastor-pastor. Sa una man gani nagawali ko sa youth, di ko ganahan tawag og pastor. Maulaw ko tawag og pastor. Kay si Almighty ang mag-ordain sa isa ka pastor. Dili ikaw lang kung kabalo ka muwali, pastor na ko, gusto ka magpatawag og pastor. Gusto na ka mo amin mo. Imagine na daw, pastor ko karon. Alang na magsisister, mas tigulang pa sa kuha, mo amin sa kuha. Diba, lain tanahon, diba? Ang point na ko ba? Natay calling, pero ang pastor, ang pinaka, dili na siya basta-basta nga imo nang sudlan-sudlan. Amen? Amen? Pero nadyo ko'y feeling nga si Mark pagpastor yun eh. Nadyo ko'y feeling good.
iampo ninyo si Mark. Kasi si Mark yun nag-open sa kuha nga baliko ng youth fellowship. Iampo na tong kini mo ni Mark kay balo ko nga mahimo gyud na siya alagad yun, mga alagad yun na kay Almighty. And ako din gi-acknowledge ang presensya sa kuang amigo JR Tampos. Tubalakpakan JR atong i-acknowledge ato kay kani si JR sabay miyani sa banda dari sa simbahan. And I believe nga in spite sa mga tanan-tanan, kabalo ko nga nagigugma gyud sa Ginoo si JR. O kabalo ko nga hantod sa katigulangan nato J. Atong gugma sa Ginoo di gina magbulag. Amen. Dungkoy pohon himo na mo tag salida. Himo tag salida pohon. In his time. So, manindog ka tanan. Ato i-distribute ang communion. Let's remind ourselves about sa death and resurrection ni Almighty. Ay ni Yeshua, rather.